maantigo maminaw kaysa ganahan ta musulti. Mayroon man ang maminaw ta, kaya di ta ka makapasakit. Atong i-control ang atong kasuko. Abi niyo igsoon ka na bitaw, uncontrollable anger. Ha? Karang pagkasuko nimo ambot bisag unsa na imo buhaton. Pamatakan lang kag sultig di mayo. Nya mulayas ugon sa diha. Igsoon abi ninyo sultian ta mo. Karang mabalik-balik nimo kanang dili bitaw ino to nga panalagsa. Kanang bitong imo nang mabuhat ng murag dili dayon na imo buhaton. Igsoon that is psychological problem. Psychological problem na. Busa kinalan, kontrolahon nato ang atong kasuko. Kaya ang kasuko, dili ni kanato makatabang paingon sa dalan sa atong Diyos. Punang tambag ni James, chapter 1, 19 ug 20. Atong biyaan ang atong daan nga batasan. Kadto nga batasan mo ito'y daan. O ang usa nga daan atong babatasan, kining pagpamakak, mga kaigsunan. Dali bitaw ta makapamakak. Apan kung mamatay na ang daan nato nga kinayag batasan, ang Diyos iyan ang isulat, ang iyang kasuguan dinhi sa atong kasing-kasing. Sama ra nga nagingon siya nga akong ibutang ang gugma diha sa akong kasuguan sa imong makasing-kasing, sa imong kasing-kasing. So maghatag siya kanato og kusog sa matinumanon diha kaniya. Ang kasing-kasing mga kaigsunan, hatagan tani sa atong Diyos sa bag-ong kasing-kasing. Sa diha nga mamatay ang atong daan nga kinayagbatasan. Kung ang kasing-kasing sa Diyos ni ana kung ang kasuguan kung ang kasuguan sa Diyos na ana sa atong kasing-kasing, ang Colossus 3:10 na ngayon, na nagsugo na kita sa bagong kinabuhi. O diha sa bagong nitang kinabuhi, kita usab mabago na nga pagkatao. O kita mamahil muna nga sama ni Dionisos nga mo'y naglalang kanato. Kining bagong kinabuhi, mahimo kining tinuod nga kaalam nga atong masabtan ang Diyos. Wala pa ta sa bagong kinabuhi nga eternidad. Amo ti pasabot ti Pablo, bagong kinabuhi nga pamatasan, mga kaigsunan. Mo na gitawag niya bagong kinabuhi karon. Kung ang atong bagong kinabuhi diha sa Dios, nan kita adlaw-adlaw magkinabuhi kita sama sa pagkinabuhi ni Hesus. Ugon niya ang katahom sa gugma ni Hesus makita sa mga katawan dinhi kanato. Kay kita igsoon diha naman ni Hesus nan walay pili, masapian og makabus, Hudiyo og dili Hudiyo, kay kita pulos membro sa ginharian sa Dios. Colossus 3:11. Mga diha sa sulod sa iglesia, pantay-pantay ta. Walay dato, walay pobre, walay doktor, walay mamughaag kahoy. Kalimtan nato atong mga ranggo, mga kaigsunan sa sulod sa iglesia. Unang pagkanindot tong karaan nga mga Adventistang mo'y akong namatan. Nang tanang lalaki magabrad sa iyang isig kalalaki, og sa babae pagatawgon og sister, malipay ko maghunaw na kay mo'y akong namatan sa pag-alagad sa akong ginikanan. Bisan sa gawa sa simbahan, gamitong gyapon ang brad. Huh? Can you imagine that? Karon wa na brad. Ano, sir, ma'am, doktor, engineer, ni ako, kaluoy ko, may ako. Naging sa Apostol Pablo, dili. Kaya kita unsa man,
membro sa ginharian sa Dios. Pagkatinindot mga kaigsunan, kung ato ning kinabuhian karon. Ang Dios nagpili sa Israel sa daang tugon aron ilang ikapakita kung saan Dios nga ilang gilagaran. Sa bagong tugon, ang Dios nagapili sa mga Kristohanon. Kay kini sila mo ginatawag mga pinasay nga mga katawan aron ilaw sa ikapakita ang batasan ug kinaya ni Kristo. Kolosas 3:12. Mao kinang katarungan nga si Jesus nagimbitar nga nagaingon dinhi. Ang Dios nagtawag sa daghang mga katawhan sa pagduol ngadto kaniya. Apan diutay lamang ang napili nga miadto kaniya. Ang mga pinili nga makatawhan sa Dios gatagan og buluhaton. Alang kang Ginoos. Nagpili siya, naay buluhaton. Unsa man ang buluhaton? Unang Pedro 2:9. Ang Dios nagpili kaninyo aron inyong imantala ang katingalahang mga butang nga nabuhat sa Dios diha sa inyong kinabuhi. So kita pinili ang makatawhan aron unsay natabo sa atong kinabuhi nga nag-alagad kita. Bagong pamatasan ang atong nagunitan. Gibiyan nato ang daang pamatasan. Nan mga kaigsunan, ang atong bulahaton mo makita sa mga katawhan unsa ang Dios nga atong gialagaran. Busa si Pablo nagawhag. Unsa may ang awhag? Kay ni ana ang bag-ong pamatasan. Magmalunuyon kamo ngadto sa uban. Magmatinabangon kamo ngadto kanila. Mao ni ang bag-ong pamatasan. Ayaw kamo paghunahuna nga mas maayo kamo kaysa uban. Hinuno at tahor sila. Ugon niya sila mamahimong mapiublubon diha kanimo. Ayaw kamo kasuko sa usag-usa. Mao ni ang bagong batasan. Ug kung ikaw naghunahuna nga adunay nabuhat sa usa batok kanimo o ikaw na ay nabuhat nga batok kaniya, pasayloa siya, mga kaigsunan. Mao ni ang bagong pamatasan, ha? Okay. Padayon, Kolosas 3:12-14. Hinumdumi nga ang Ginoo nagpasaylo kaninyo. Busa kinahanglan nga kamo mupasaylo sa inyong isig katao. Ug unya mahigugma kamo ngadto sa uban. So, mao ni ang bag-ong pamatasan. Mao ni ang bag-ong kinabuhi. Wala pa kita sa eternidad. Apa niya kita sa bag-ong pagkinabuhi. Kay si Kristo buhi man niya kanato, mga kaigsunan. Ug sa ingon ni ana nga kita magkinabuhi sa bagong pamatasan, makahatag kitag panalangin ngadto sa kinabuhi sa uban. Ugon niya sila, kay di naman tadaw tarong batasan, malipay nga atong isig katao. So nagpasabot nga sa nakahatag kitag kalipay ngadto sa uban. Nga naman, di naman ta mga saba, di naman ta manglibak, di naman ta magdaot, mupasaylo man ta. So nakahatag tag kalipay sa uban, mga kaigsunan. Tungod nini mga kaigsunan, kung ato ganing pasayloon ang mga tao nga nasipet kanato, sila murespeto kanato ug kito sa murespeto ngadto kanila. Ug unya sa diha nga mao ning makita sa mga tao, masayon nila mosunod kang Hesus. Ug unya mahimo silang tumutuo sama kanato. Ug ilang masabtan nga bagong balita nga mao si Hesus, dili ni istorya ko dili realidad. Kaya nakita diri sa atong kinabuhi sa bagong kinabuhi nga mo bagong pamatasan. Ayaw kalimti mga kaigsunan nga si Pablo nag-awhag nga unta ang iglesia makabaton og kalinaw og ang mga membro makabaton og kalinaw sa usag-usa.
Ang kalinaw diha ni Hesus pati pasabot nga atong kinabuhi siya na mo'y nagagiya kanato. Mao ni ang bago natong pagkinabuhi. Og siya na mao na nagbuot sa atong kinabuhi. Usa niini usab nga gihisgot ni Apostol Pablo. Ang bago natong kinabuhi, kinahanglan dili ta masulubon. Ang usa ni kinahanglan nay music, nay awit. Kolosas 3:16 na gyud ngaon ta ang pulong sa Dios ni Kristo magapuyo diha kaninyo sa madagayong gayud sa tanang mga kaalam, sa pagtudlog, sa pagtambag sa usag-usa, pinagi sa mga salmo o sa mga lawiton, mga espirituhanong alawiton nga mag-aawit sa grasya diha sa Ginoo, mga kaigsunan. So ang mga Kristiyano malipayon, mag-aawit kita. Mag-aawit sa mga salmo, mag-aawit sa mga pagdaig, mga kaigsunan. Mao ni ang bagong kinabuhi diha ni Kristo. Para atong bantayan mga kaigsunan, ang gingon ni Apostol Pablo sa Efeso 5:19, na mag-awit sa mga salmo, mag-awit sa mga lawiton o sa mga espirituhan ng lawiton, sumala sa Kolosas 3:16, pag kinahanglan mga kaigsunan nga kini mga lawiton o kini nga mga musika, makadaig sa atong Ginoo. Ang libro sa Salmo mao kini ang gitigom nga mga awit o mga balat. O gihimo nilang awit mga kaigsunan. Ugod niya ang mga Kristiyano ginatus ka mga tuig nga milabay. Dunay gikompuso nila nga mga awit na karaan na gyud kayo. Nga hangtod karon ato pang ginaawit. Karon igsoon lahi na pud ang dagan sa kapanahonan. Doon na mga local composer. Mag-awag ako kaninyo mga local composer, please. Ang awit mga kaigsunan, pagdaig sa atong Ginoo, nga madawat kini sa atong Ginoo. Mga pagdaig igsoon sa espirituhanon, makahatag og kinabuhi sa atong iglesia. Mingaw nga iglesia gulay awit mga kaigsunan. Sa pikas nga bahin, ang musika gamiton po sa yawa ngayang gahom. Apan ang musika gamiton po sa Dios nga mao ang pagpadayag siyang gahom. Mao magbantay ta sa paggamit sa musika. Sa daang tugo na gaingon nga kumutugtog na si David o Galpa, mawala ang kasukot ni David, ni Saulo. Kita mo na igsoon. Sumalas pagtuon ang music, makahupay sa balatian sa tao. Makahatag og kalinaw. Ugon niya tinaw panunan sa tao. Makahatag og mayong relasyon. Kanang music igsoon nga halt bitaw paminawon, kana igsoon. Makahatag kining kaayuhan sa atong huna-huna. Sa pikas ng bahayan, ang musika mamimong dautan og mamayo. Makausab sa Panginoon sa tao mga pagbati. Ang maayo og eksaktong musika makapasuod kini ngadto sa atong Dios. Morita sinunat ilalwait. Kung ang Espiritu sa Dios mo'y magkontrolar sa atong naunod kasing-kasing, mag-awit kita sa bagong alawiton. O gato masabtan ang Diyos nga nagahatag siya sa katumanan siya mga saad. O ang Diyos magapasaylo sa atong mga sala. O giyang kuhaw ng mga sala. Gikang kanato. O kita magabati sa pagkasubo sa atong sala sa mayaging panahon. Unya kita masubo nga atong gilapas ang kasubuan sa Dios. O makabatong kita sa pagtudiha ni Hesus. Nga siya namatay alang kanato aros paghinlo kanato. Apan ang Diyos naghatag kanato ni ining mga taong nga mao'y mudawat kaniya pinaagi kanato. Makabatong kita og kalinaw diha sa Dios tungod kang Hesus. Nagpadayon si Ellen G. White. Ang mga Kristohanong kinahanglan ilang himuon kutob sa arang mahimo. Aron sila magabuhat sumala unsay gusto sa Dios alang kanila. O gilang pagabation nga sila nasubo
Sa ilang miaging nagabuhat nga dili mayo. Kaya ang Diyos nagasaad nga siya magahinlo o magahimo kanatong balaan. Siya nagahatag sa iyang gugma sa pagpasaylo. Siya nagasaad sa paghatag kanato sa kusog ni Ginusos nga motabang kanato. Mao kini ang gisulat ni Ellen G. White sa Acts of the Apostle 476-478. Si Ginusos naghatag kanato sa tanang gahom nga atong gikinahanglan sa paghinlo kanato ug sa pagkabalaan. Ang atong kinabuhi magsugod diha ni Ginusos. Og si Ginusos magatabang kanato. Iyang ipadala ang tabang gikan sa langit ug ang tanan nato mga pagpangabudlay sa pagduol nato ngadto sa atong Ginoo aron atong matagamtam ang gahom sa Dios. Mo'y taog mubo nga sumada. Mubo ra nga atong sumada. Unsa man ang mubo natong sumada? Nga kita makabaton og bag-ong kinabuhi diha ni Kristo. Unsa man ang bago natong kinabuhi diha ni Kristo? Ang bago natong batasan. Magpasaylo sa uban. Magtaod sa isig katao. Dili magdaog-daog. Dili magabuso. Dili nimo singkahan ang imong ubos ng mga tao sakop sa imong trabaho. Unya na si Apostol Pablo. Biyaan nato. Ang kaluyaw nato. Sa mga lalaki nga maibog og lalaki. Unya makipag-sex. Biyaan nato ang kinayas babae nga maibog sa isig ka babae ug unya makipag-sex. Karon igsoon moarita ni ining atong pagtanaw sa atong pagsumada mga kaigsunan. Kining pagkasuko bitaw. Dili man ni absolute nga di gyud masuko. Wala mi tingali nga dili masuko. Kaya bisag si Ginusos, nasuko ba yun sa gimo ng merkado na ang templo? Iya ba yung panghuwad ang mga butang na nasa lamisang ipamaligya? Masuko siya. Ang Diyos masuko sa batok sa sala. Sa episode 4:26, masuko ka mo, apanayo ka mo pagpakasala. Ayaw ninyo pasalupi ang adlaw sa inyong kasuko. So karang kasuko bitaw iso nga atong balunon mo na sala. Pero ang kasuko lang mo nabay, di mo asalo pang adlaw, kanang nakapahungaw ng magyud ka. Sa atong i-classify mga kaigsunan kasuko. Ha? Balik ta sa Grigo nga pinulungan. Sa dili pa to mato sa Grigo nga kasuko, mubalik ta. Usalo to pagtagad kining babae nga may kulayho sa isig ka babae. Okay? Number 1. Ang Diyos o ang atong iglesia wala magsalikway ni ining babae nga may kaibog sa isig ka babae. Wala ka magsalikway. Kung mao ginaiyang kinaiya, saon taman yun. Babae siya pero lakinon, wala tayo problema. Uban ta sa iglesia. Pero makikilawas na ganing ka sa imong si ka babae, ang iglesia di na muuyo na yana. Nag-discriminate ba ta? Wala. Nga naman, kaya niya ay lalaki, ulitaw. Nang hilabot sa babae, dalaga. Dalaga, ulitaw, dalaga. Pero dili siya namin yung nagpakigilawas. Ang iglesia, dili po mo yun ana. Busa igsoon, dili lamang ang babae nga lakinon mo'y atong gididaan. Hasta ang lalaki o ang babae, kung mag-sex sila nga walay kaminyoon, kana igsoon ang iglesia, dili mo yun. Ang ikaduha mo po, na apoy lalaki nga babae noon, wala tayo problema. Uban ta sa iglesia. Mamanimong kinaiya nga babae noon ka, walay problema. Pero makikilawas na nga ni ka, tagdo na ang imong pakikilawas sama sa ulitaw o dalaga nga nakapighilawas. Busa, kung ang babae nga laki noon o ang lalaki nga babae noon, walay pakikilawas, mag-uban ta sa atong pag-alagad diha ng Kristo. Okay? Sunod nga practical application. Kining kasuko.
Ganun mo yung nga kasuko. Pananglit og giguyod ang yung karabaw sa laing tao. Unya, matansa. Di lang yun dito masuko, anak. Moingon nito, brad, taglang po tag kahiwa. Di naman na normal mga kaeksura. Ang imong asawa, palayo lang ha? God forbid. Ang imong asawa, gitangang sa lalaki. Unya lugar, mupahiyo mo lagi ka. Di ka masuko. No, ikson. Naay duha ka klaseng nga kasuko sa Greek na pinulungan. Ang Bible nga New Testament gikan sa Greek nga pinulungan. Busa niyang Greek. 1. Ang kasuko gikan sa Griego nga pulong thomos. Ang thomos nga kasuko mudilaab. Magkalayo. Pagkahuman, wala na. Wa mabtig salop sa adlaw. Wala na. Normal na. Nangayon ang pasaylo. Wala na. Thomos. Paniyay kasuko-igsoon nga inanay. Muna gitawag orgy. Ang orgy, wa magdilaab. Wala. Wala magdilaab. Wa magkalayo. Panay baga. Wala magdilaab pero naay baga. Di ini mapalong, binulan, gaso-aso mga kaigsunan. Ang kasuko nagpabilin sa kinabuhi sa tao. Wa ni mawala. Nakigistorya ni mo pero suko gihapon siya naara gitago. Mo nang gitawag orgy. Tinaguan nga kasuko. Abi ni mo nagparisaylo ay na mo. Wala oy, gitago niyang kasuko orgy. Wa mo dilaab. Pero nagbaga. Orgy. Ang thomos, dilaab. Illustration. Kugon. Sunog. Pero mga tanan ko ninyo, nabay baga ang kugon? Wala. Wala. Parang orgy mga kaigsunan, mauni ang atong bantayan nga kasuko. Wa mo hungaw. Nagluom. Nagsertasina na, pero wa pa yun. Napag yun pagdumot. Mga kaigsunan. Naglamano na, nagpinasula, pero naapag yun gitago. Orgy. Igsoon, kiring orgy. Muhatur-kiratur impyerno. Mo ni ang kasuko nga atong ig-alam po. Daan ni nga pagkatao. Hinugtukan na to. Ang isgutan ni Apostol Pablo nga new life, dili eternal life. New life because new character ni Ginoong Hesus niya kanato. Mamatay ang daan nga batasan. Purihas kasing-kasing nga bago. Mupuyo ang bagong batasan. Unta mga kaigsunan. Ang bagong pamatasan. Makita og dayag sa sulod sa iglesia. Pantay-pantay ang atong pagtagan. Walay labaw, walay ubos. Walay dako, walay gamay. Kay kita pulos membro sa ginharian sa Diyos. Magapo kita sa pagtapos. Gamahanan nga Diyos. Salamat nga mong nasabtan nga kung kami magkinabuhi diha ni Ginoong Hesus, nakabaton kami sa bagong pagkinabuhi. Kaya nga mong batasan na bago. O ang daan na mong batasan na lubong na sa kamatayan ng Hesus. O balang espiritu mo po ikaw ka na mo. Aron ang bago namong batasan nga magapadayag sa batasan ng Hesus, magapabiling kini hangtod sa pagbalik ni Hesus. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Hesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matagos sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.